Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang probinsya kung saan ang mga alaala ng kabataan ay may kasamang nakakatakot na kwento ng isang nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ang kwento ng pagkawala ni Lando ay bumabalik sa akin tuwing undas. At sa pagkakataong ito, sasamahan natin ang isang investigador sa kakahuyan para harapin ang misteryo. Maririnig natin ang iyak ng sanggol sa gitna ng kakahuyan at matutuklasan natin ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng mga matatanda. Pero sa huli ang tanong ay, sino ang tunay na halimaw at sino ang mga nawawala sa dilim? Kakauwi ko lang sa probinsya namin para sa undas. Dito ako lumaki pero nung nagbinata na ako ay lumipat kami sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw kasi doon, sabi ni Mama. Pero hindi naman nawawala ang ugnayan namin dito. Umuuwi pa rin kami kapag may okasyon, lalo na kapag undas. Habang naglalakad ako sa kalsada namin, daming alaala ang bumabalik sa akin. Dito ako natutong magbisikleta. Dito ako natutong magbasketball. Dito ako unang nagka-crush, unang nakipag-away, unang nakatikim ng alak. Dito rin ako nawalan ng kaibigan. May madilim na kasaysayan ng bayan namin. Ilang taon na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang pagkawala ni Lando. Siya yung kaibigan na sinasabi ko. Nung mga panahon na yon, may kumakalat na chismis tungkol sa isang nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ang sabi ng mga matatanda, may mga nakakarinig daw ng iyak ng sanggol sa gilid ng kakahuyan. Kapag nilapitan mo raw yung iyak, makikita mo ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Kapag kinuha mo raw yung sanggol, ay bigla itong magiging halimaw at aatakihin ka. Maraming natatakot sa kwento na yon, kaya nga lang may mga pasaway na kabataan na gustong patunayan na hindi totoo yung kwento. Isa na kami ni Lando doon. Isang beses na pauwi na kami galing sa eskwelahan, narinig namin yung iyak ng sanggol. Sa gilid ng kakahuyan, may nakita kaming sanggol na umiiyak. Natakot ako, pero si Lando nilapitan niya yung sanggol. Nung binuhat niya yung sanggol, bigla itong naging halimaw at kinagat si Lando sa leeg. Tumakbo ako pauwi at iniwan ko si Lando. Hindi ko na siya nakita pa ulit. Nung magbinata na ako, ay naisip ko na baka may mga tao na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap si Lando. Ginamit nila yung sanggol para makuha ang atensyon namin. Pero dahil sa takot ko, ay tumakbo ako at iniwan si Lando. Nung makaalis na ako, ay doon na nila siya kinidnap. Nung sabihin ko kay Papa yung theory ko, ay natawa lang siya. Sabi niya, hindi raw ako dapat magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Sabi ni Papa, kung talagang may halimaw na nagkukunyaring sanggol, di sana ay matagal nang nahuli yon ng mga pulis. Nung nakaraang taon ay may dumating na investigador sa bayan namin. Galing siya sa ibang bayan at may hinahanap na nawawalang tao. Nagtanong siya sa mga residente at nalaman niya na hindi lang pala iisa ang nawawalang tao sa bayan namin. Sinabi sa amin ng investigador na si Lando na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinikidnap ang mga taong lumalapit doon. Sabi niya, magtutungo raw siya sa kakahuyan at hahanapin ang mga kriminal. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, ilang taon ko nang gustong pasukin ang kakahuyan na yon pero natatakot ako. Pero ngayon na may kasama na ako, ay hindi na ako matatakot. Sumama rin si Papa at yung iba naming kamag-anak. Nung sabihin namin sa mga kapitbahay ang plano namin, ay pinigilan nila kami. Ang sabi nila, ilang taon na silang natatakot sa nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ngayon lang daw may nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. At kung hindi raw namin ito matatalo, ay habang buhay na lang silang matatakot sa nilalang na yon. Kaya hinayaan na lang nila kami kahit na takot din sila para sa amin.
Nung pumasok kami sa kakahuyan ay wala kaming nakitang kahit anong bakas ng mga kriminal. Wala rin kaming narinig na iyak ng sanggol hanggang sa makarating kami sa gitna ng kakahuyan. Doon ay nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Nagtakutan kami pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa dulo ng kakahuyan ay nakita namin ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Nilapitan namin yung sanggol pero hindi namin ito binuhat. Bigla na lang itong naging halimaw, may mahahabang ngipin at matutulis na kuko. Tumakbo ito papunta sa amin pero binaril ito ng investigador. Tumilapon yung halimaw at bumagsak sa lupa. Nung tumayo ito ay hindi na ito sanggol. Isang nilalang na may mahabang buhok at mahahabang ngipin. Tumakbo ulit ito papunta sa amin, pero binaril ulit ito ng investigador. Nung tumayo ulit yung nilalang, ay nagbago na naman ang anyo nito. Isang lalaki na ang nakita namin, isang binatilyo na may hawak na bola, si Lando. Sabi ko kay Papa na umalis na kami, pero hindi siya kumilos. Nakatitig lang siya kay Lando na naglalakad papunta sa amin. Sabi ko kay Papa na umalis na kami pero hindi pa rin siya kumilos. Si Lando ay naglalakad na papunta sa amin. Sabi ko kay Papa, natatakbo na ako. Sabi niya, sige lang, tumakbo ka na naman. Iwan mo na naman ako. Doon ko lang napansin na umiiyak na pala si Papa. Sabi niya, hindi mo na naman ba ako ililigtas? Hindi mo ba ako ilalabas sa kakahuyan na ito? Doon ko lang na-realize na hindi na si Lando ang nakikita ko. Si Papa na ang nakatayo sa harapan ko. Tapos ay bumagsak na ako sa lupa at nawalan ng malay. Nung magising ako ay nasa bahay na ako. Sabi ni Mama ay ilang araw daw akong walang malay. Si Papa naman ay hindi pa rin nila natatagpuan. Sabi ko kay Mama na nakita namin si Lando sa kakahuyan at si Papa ay nakuha siya ni Lando. Pero hindi naniwala si Mama. Ang sabi niya ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap nila si Papa. Sabi ko kay Mama na hindi kriminal ang kumuha kay Papa. Si Lando, yung sanggol na nagiging halimaw. Pero hindi naniwala si Mama. Sabi niya ay wag daw akong magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Nung sabihin yun ni Mama, ay naisip ko na yun din ang sinabi ni Papa sa akin nung sabihin ko sa kanya ang theory ko kung paano nawala si Lando. Na-realize ko na ako na lang pala ang natitirang taong nakakaalam ng katotohanan. Na may halimaw sa kakahuyan at ito ang may kagagawa ng mga nawawalang tao sa bayan namin. Pero dahil sa takot ko, ay hindi ko na ito sinabi sa iba. Baka kasi isipin nila na nababaliw na ako. Pero ngayon, naisip ko na baka yun nga ang nangyari. Baka nababaliw na ako. Baka nga tama sila na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at yun ang kumuha kay Lando at kay Papa. Sa kwento nating ito, natutunan natin na minsan ang tunay na halimaw ay hindi yung nakikita, kundi yung takot na bumabalot sa ating mga puso. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga iyak ng sanggol sa dilim.